Okay po, magandang hapon sa ating lahat. 1 week po na nawala po tayo dito sa ating mini farm. So ngayon po ay papakita ko po sa inyo yung mga sabihin nating paglago, mga pagbabago na makikita po natin dito sa ating pong mini farm Lakatan. Okay, so ngayon tatanggalan din natin ng kasi marami ng yung patay na dahon. So kailangan siyang tanggalin. And then so tayo po nakafocus na dito sa ating mini farm and doon po sa project. Ito din po ay itong mini farm na ito, hindi po to sa amin, ito po ay kila Ate Edna. So yung katabi lang po yung sa amin, yung may kubo, kung napapansin po ninyo, yung may kubo, pakita ko po sa inyo yung kubo. Yan, makikita po natin dito, yan. Yung atip na yon na makikita natin, yun po yung yun po yung kubo. So dito po katabi. So ngayon, magtanggal po tayo ng patay na dahon at ipapakita ko po sa inyo ilang mga nagbubunga na. So samahan niyo po ako. So yun po yung isang nagpupuso na yan, yun. Yan. So ito po ay ilang piraso yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na piling, sapad. Tapos mayroon pa po isa dito. So yan, yan, yun yung isa, yung tinuro kanina. Yun po siya. Yan. Yan, sa gitna. Ito naman, ito. Yan, yun po yung pangalawa. Yan, tingnan natin yung isang pangatlo. So ito po yung pangatlo, Yan, mababa lang, abot lang siya, ako po ay mga 5'7" po ako. So ilang piraso? Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na piling o sapad. So ngayon, turo ko po sa inyo yung lalabas na rin yun ng puso, yan, Yan, lalabas na po yung puso niyan. Okay. Yan. Lalabas na po yan ng puso niya. Tapos, yan naman. Lalabas naman yan ng puso niya. Okay, so dalawa. Then, ito, pangatlo. Yan, lalabas na rin pong puso niya. At ito din po, pang-apat. Yan, pang-apat. So, bakit po alam natin na lalabas na yung puso? Kasi, lalabas na po yung, nandiyan na po yung flag leaf niya, Yung flag leaf po, ayun po yung maliit na dahon bago po lalabas ang puso. Ayun. At yan po din po ang pang-5. Yan, pang-5 po yan. Kasi lalabas na po yung flag leaf niya. So, bakit po kailangan nating alamin, na lalabas na yung puso? Ano ba ang kahalagahan na bakit kailangan nating alamin kung lalabas na po yung puso o hindi pa? Kasi sa iba dyan, lalabas kayo ng magbunga kayo, hindi, saka natin pag-isipan, So napakahalaga po na mabantayan natin kung lalabas na yung puso, magbubunga na siya, kasi doon po tayo mag-a-apply ng yung paghahanda sa para magbigat yung kanyang bunga. So usually ay lagyan natin ng potas, pero ang maganda, yung potas po ay pwede po din i-apply kahit hindi pa lumabas, so wala pang palatandaan na lumabas yung flag leaf niya, pero mas lalo na na kapag naglabas na, ang tawag diyan ay nagbubuntis na, ay apply natin ng potas. So ano po yung potas? So, potassium po yun siya. At yun po ay magpapabigat at magpapabilog, magpapahitik, Kasi kapag kulang po sa sustansya na sipsipin niya, maggulang na lang yung saging, pero hindi talaga umabot siya na yung bilog na lusog, yung iba ay payat pa din. So yun po yung kahalagahan doon,
So sana po ay nakakatulong yung konting kaalaman natin kahit hindi tayo expert, pero base po sa ating mga karanasan, ano, yun po yung ginagawa natin. So may mga failure din kami nangyari, no, noon. Of course, may mga bagay na hindi talaga natin hawak, like for example yung ating panahon, ano, like ito, nakaranas ito ng init. So pagtanim ito, nainitan din po ito, kaya lang medyo maliit pa sila, kaya medyo nakaka-recover sila ngayon. Yung panahon ng bagyo, tinanggalan natin ito ng dahon. So hindi po siya natumba dahil tinanggalan ng dahon, pero nakaka-recover siya dahil medyo maliit pa siya. Ano? Pero kung ito ay ganito, sabi natin nagdudumaga, ano? Kumbaga malapit na talaga siyang magbunga, kapag ito ay tatanggalin natin ang dahon o tanggalan natin ang dahon, hindi pa rin ito matutumba, kaya lang hindi na po ito makapagdala ng bunga na masabi nating yung maximum talaga na gusto nating mangyari. So, yon. Kaya may mga pagkakataon, kahit anong alaga natin, kahit anong pataba natin, ay hindi natin saklaw, hindi natin hawak, hindi natin kontrolado. So, yun po ay mga natural calamity. So, ganun pa man, pasalamat tayo sa Panginoon dahil pwede tayong bumangon muli. Yan. So, God bless po sa ating lahat. At shoutout po sa lahat, no, ng mga hindi ko po may isa-isa, yung mga nagsusubaybay sa ginagawa namin, lalo na sa farm. Kapag kayo po ay uuwi na ng Pilipinas at gusto niyo mag-umpisa, ay pwede tayong pwede kayong tumawag o mag-contact sa amin, Henry Hermosilla, sa ating messenger. Ilalagay ko po yung link sa ating comment section at pwede kayong magtanong. At kahit kayo ay nandoon sa ibang bansa at may mga kamag-anak po kayo o kaya mayroon kayong mga lupa kahit konti lang binili, ito po yung ating purpose talaga ay kasi ako lagi kong sinasabi, hindi lahat na porke protas tayo, akala natin healthy tayo, hindi ibig sabihin na gulay-gulay ay healthy na rin tayo, safe na tayo. Hindi pa rin natin masabi kasi kapag hindi natin alam kung paano yan inalagaan, kung paano pinalaki, yung mga hindi kasi lahat ng mga naghahalaman, nagtatanim ay concern sa mga kapakanan ng kalusugan ng ibang tao. Yung iba, hindi naman lahat, ang mahalaga sa kanila kumita lang sila. So yun po yung gusto natin, na kung hindi man talaga maiwasan, at least ma-lessen natin yung paggamit ng chemical. So hindi po tayo nag-i-spray sa bunga. Bagamat minsan hinahanap ng tao yung makinis, yun ang binibili. Kapag may itim-itim, mura ito po ang problema, kasi mindset natin ang medyo maitim-itim ang balat, medyo ang tawag dito ay local, mababa ang presyo. Pero kapag yung makinis na makinis, sabi nga natin ay galing Davao, ako po ay taga Davao, so alam ko po kung paano pinalaki. Hindi po sa sinisiraan natin yung taga Davao, kasi kailangan din nila yung chemical, lalo na kung kailangan itong ibiyahe. Kasi kapag wala pong spray, lalo na sa balat ng saging, ito po ay mag-itim-itim. Pangalawa, madali po itong malanta. So isa sa mga dahilan kung bakit nag-i-spray sa bunga, yun po ay pangpatigas ng balat, na kahit itapon-tapon mo, hindi naman siguro, pa din, looking fresh pa rin siya, walang itim-itim, walang bugbog. So yun po yung purpose doon. Kapag wala talagang spray, ito ay madali po siyang malanta. So yun po yung purpose doon. Kaya lang, ang sa atin dito, nandito tayo sa Luzon, hindi naman ganun kalayo yung biyahe, at kung pwede lang man dito sa malapit, pipili natin yung may itim-itim, dahil yun po ay walang medisina. Yan. At pangalawa, ay isa pong pinakakaiba sa lahat, kapag walang balot, walang chemical, natural lang siya na paghinog, pagpapalaki, pag-alaga, iba po ang tamis. Ayan. So subok na po natin yan. So yan po, salamat po, God bless sa ating lahat.